Di ko nga natapos yung unang araw ng pagbabakod ko dito sa palibot ng kubo dahil may kalawakan nga din ito kaya hindi ko nga ito kayang tapusin ng isang araw lang. Kaya ngayon ko nga itutuloy. Medyo natagalan nga rin ako sa pagbabakod dito dahil di ba nga yung ginamit kong poste dito ay yung mga poste lang din ng dati kong garden. May kalaliman nga rin kasi yung pagbaon nila ng mga poste na yun kaya nahirapan nga din akong kunin. Mabuti na lang yung sa bandang taas ay ayos pa nga, pwede pa nga gamitin kaya ito na lang din yung gagamitin ko. Yun nga lang, medyo nahirapan nga rin ako sa pagpili ng mga kawayan at pagbaklas. Bali yung mga ginamit ko nga rin na pako dito ay yung mga pako nga na nakabaon sa dating poste. Kaya bago ko nga gamitin ay itinutuwid ko pa nga kasi hindi nga sila tuwid kapag kinukuha ko gamit ang martilyo. Yung ibang kawayan nito ay marupok na kaya napuputol-putol na nga din. Kaya ang ginagawa ko ay pinagdudugsong-dugsong ko na nga lang din. Para sa akin ay ayos lang naman dahil pag may tiyaga ka at marunong kang gumawa ng paraan kahit reta-retaso na nga lang yung mga gagamitin mo sa paggawa ay magagawa mo pa rin naman ng maayos. Tayo namang mga Pinoy nasa ugali na rin natin yon ang paggamit ng nagamit na para lang makatipid tayo. Dahil naglaba ako nung nakaraang araw at saka gustuhan kong matuto sa pagtutupi itong dalawa kaya sila nga yung pinagtupi ko. Aba, itong si Ismael nga ay kinakatamaran ang pagtutupi dahil hindi pa nga siya marunong. Mabuti na lang din itong si Chacha marunong na nga sa gawaing bahay kahit bata pa. Ang tagal rin makabalik ng kuryente namin dito simula nung bumagyo kaya hanggang ngayon kapag nag-upload kami ay lalabas pa nga kami dito sa katubiganan kung saan may malakas na signal. Ito naman yung pangatlong araw ng pagbabakod ko dito sa palibot ng kubo dahil hindi ko nga rin natapos dun sa pangalawang araw ng pagbabakod. Bali naghukay na nga ako dito ng pagtatayuan ng poste. Yung gamit kong bareta na yan ay kay Papa nga yan. Napakabigat nga yan pero mas maganda nga yan gamitin kasi sa isang bagsak mo nga ay talagang mabubungkal nga agad yung lupa dahil napakabigat. Nga lang, talagang nakakapagod pag marami kang ibabaon na poste dahil marami ka ring huhukain na butas. Ganun talaga, wala namang trabaho na hindi nakakapagod. Pag nasa bukid ka nga ay kailangan mo talaga ng pagtsatsaga at pagtitiis. Kahit saan naman tayo mapunta, kailangan natin ng tsaga para makaraos tayo sa araw-araw. Normal na talaga sa ating mga Pilipino ang mapagod at mahirapan. Pero alam nyo ba na ang susi sa kahirapan ay ang magpatuloy? Dahil hanggat nagpapatuloy ay may naghihintay na tagumpay. Kung pagod lang din ang iisipin ko at hindi yung tagumpay sa dulo, malamang matagal na rin akong sumuko. Sabi nga nila, hindi naman ibibigay sa atin yung mga pagsubok na yun kung hindi natin kakayanin. Kumbaga, challenge lang yun sa buhay natin. Hindi nyo ba namamalayan na sarami ng nagdaan na hirap at pagsubok na halos hindi na natin kayanin hanggang ngayon nananatili pa rin tayong nakatayo? Kasi nga may plano ang Lord sa buhay natin. Ako nga hindi ko alam na mapupunta at mapapatira ako sa bukid na to kahit hindi sa amin. At hindi ko rin alam na magiging isang vlogger ako para ikwento sa inyo yung buhay na meron kami. Hindi ko na nga alam kung paano ako nagkaroon ng kakayanan kung paano mag-vlog. Basta ang naaalala ko lang ay napanood ko ang Run and Gale nung nag-uumpisa pa lang sila. At sobra talaga akong na-inspire doon sa kwento ng buhay nila. Sa tuwing pinapanood ko sila ay naaalala ko lahat ng hirap na pinagdaanan namin ng pamilya ko noon. At naisip ko rin na baka pag ibinahagi ko rin yung buhay namin ay makapagbigay inspirasyon din sa maraming tao. Wala rin talaga akong alam noon sa pagbablog at hindi ko nga alam kung paano ko to sisimulan. Basta ang nasa isip ko lang noon sa tuwing napapanood ko ang Run and Gale ay inspired ako at gusto ko rin ibahagi ang buhay na meron kami ng pamilya ko. Doon ko napatunayan na kapag inspired ka ay marami kang magagawa at yung mga bagay na hindi mo pa natututunan ay matututunan mo din dahil desidido ka. Sa wakas at natapos ko na rin ibakod yung mga lumang poste at kawayan na nakuha ko sa dati kong garden. Hindi nga nabuo itong bakod dahil kinulang nga yung kawayan. Yung iba kasi sa mga kawayan na to ay hindi na nga rin mapapakinabangan kaya hindi ko na nga rin nagamit kahit marami pang sobra. Dahil kinulang nga yung kawayan sa pagbakod ko kaya sa mga susunod na araw ay susubukan kong kumuha ng mahabang kawayan. Tapos susubukan kong harin magbiyak kung kakayanin.